Whenever you are tempted to become proud and self-entitled, remember these two good reasons in being humble. Number one, there is prosperity in humility. May pagpapala sa pagpapakumbaba. Basahin niyo po in Proverbs chapter 16 verse 18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Remember, my dear friends, that the most selfish, the most destructive three-letter word is ego. E-G-O. At sa Tagalog, ito po ay ako. Ang pinaka makasarili, ang pinaka nakakasirang salita, 3 letra lang, ay ako. 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 Marami na po ang bumagsak, marami na po ang nasaktan, marami na po ang nalugi dahil sa kataasan ng loob. Hindi ko po alam kung naaalala nyo ang kwento ng Tore ng Babel. Lumaki ang ulo ng mga tao. Gusto nilang higitan ang Diyos. Kaya gumawa daw sila ng isang tore para malampasan nila ang langit. Anong ginawa ng Diyos dito sa plano ng mga tao? Sinira niya itong ginagawa nilang gusali. Nagkawatak-watak ang mga tao. See, pride and ego destroys, but it is love that builds. Meron pong isang kwento tungkol po kay Marcus Aurelius. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Isa po siya sa mga pinaka-hinahangaan, pinaka-magaling na emperador doon sa Roma. Kapag po dumadaan daw si Marcus Aurelius sa syudad, kadalasan ng mga taong nakakakita sa kanya, yumuyuko, pinapalakpakan siya, pinupuri siya. Mahal na mahal po ng mga tao itong emperador na ito. Bakit? Kasi napakarami po niyang napanalunan na gera. Napakarami po niyang nagawang mabuti sa buhay ng mga tao. Inayos po niya ang syudad. Pero ang hindi po alam ng ibang tao, ito. Kapag daw po lumalabas ang emperador na si Marcus Aurelius, nagsasama daw po siya ng isang alipin. At kapag binabati siya ng napakaraming tao, kapag pinupuri siya ng kanyang mga sinasakupan, ito pong alipin nasa tabi niya at inutusan siya, nabulungan siya sa kanyang tenga. Ano po ang sinasabi nitong alipin? Sinasabi sa kanya, paulit-ulit, tao ka lang, tao ka lang, tao ka lang. Kahit po nung panahon na yon, sinasamba po ang mga emperador bilang mga Diyos. Ayaw pong makalimutan ni Marcus Aurelius ang pagpapakumbaba na tao lang siya. Kasi po alam ni Marcus Aurelius, kapag umakyat ang kayabangan sa ulo niya, maapektuhan po ang kanyang pagdedesisyon. Makakalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Remember, my dear friends, that pride will bring you to the top, but it is humility that will help you to stay there. Kung gusto mong umangat, kung gusto mong umasenso, kung gusto mong manguna, sige, taas mo ang iyong sarili. Pero pag ikaw ay nanguna, pag ikaw ay umasenso, hindi ka mananatili doon kung hindi ka marunong magpakumbaba. Amen? This is why I think the Lord is challenging us, let go of your ego. Opo, mahalaga ang ako, pero walang kwenta ang ako kung wala kang tayo. Kung magpapakumbaba ka, tandaan niyo po, mas magiging siksik, liglig, at aapaw ang biyaya sa iyong buhay. Amen? There is prosperity in humility. But secondly, it is better to be humble. Why? Because the humble are loved. Tandaan niyo po yun. Minamahal ang mga marunong magpakumbaba. Remember, you cannot serve without humility. And if you serve humbly, a lot of people will love you. Walang nakakapaglingkod na hindi nagpapakumbaba. Mahirap maglingkod na may kataasan ng loob. Pag malaki ang iyong ulo,
Pag meron kang ere, mag-umpisa ka mang maglingkod, hindi ka makakapagtagal. Magsasawa at magsasawa ka. Ang mga naglilingkod na walang pagpapakumbaba, sino mga yan? Sila'y mga manloloko. Sila'y mga abusado. Sila'y mga mapanggamit. Sila'y mga nagkukunwari lang. If you want to gain the respect and the love of people, most especially if you want to gain the respect and the love of God, what should we do? We should start by being humble. Remember this. Always remember this. It pays to be humble. May gantimpala ang pagpapakumbaba. Kaya nga po, sabi ni San Agustin, napakaganda. Kung gusto mo daw umangat sa buhay, mag-umpisa ka sa pagpapakababa ng iyong sarili. Dahil kung gusto mo daw magkaroon ng isang mataas, matayog na gusali o tore, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong lalimin ang paghuhukay para sa isang pundasyon. At ano po ang pundasyon para magkaroon ka ng isang matibay at nakaangat na buhay? Ang sabi po ni San Agustin, yan ay ang pagpapakumbaba. If you want your tower to be so high, start by digging a deep foundation. And what is the deep and strong foundation of this life? That is humility. Si Jesus, siya po ang nagsabi, kapag lalo kang nagpapakumbaba, doon ka tinataas ng Diyos. Kapatid, magdasal po tayo. Huwag tayong magpapabulag sa mundo. Palabas lang po ang kasikatan. Ang kasikatan ay panandalian lang. Kung ikaw man ay sikat ngayon, darating ang araw, makakalimutan ka ng ibang tao. Hindi po ba? That is just a 5-minute fame. Pero sino mga hindi nakakalimutan ng mga tao? Sila yung mga mababait, sila yung mga mapagmahal, sila yung mapagbigay, lalong-lalo na yung mga taong nagpapakumbaba. Amen? Naway mas piliin natin ang magpakumbaba sa buhay na ito para yan din ang maging susi ng ating pagpasok sa langit sa kaharian ng Diyos sa magpa sa walang hanggan. Nung po minsan merong isang kwento tungkol sa isang bata na nakikinig sa turo ng isang pari. Ito pong pari, tinuturuan ng katisismo ang mga bata tungkol sa Biblia. At ang kanila pong topic ay tungkol sa creation, ang pagkagawa o pagkalalang ng Diyos sa sanlibutan, sa mundo. At kinekwento po ng pari kung paano ginawa ng Diyos ang lahat. At sa bawat pagkagawa ng Diyos, palagi sinasabi na mabuti ito. Kaya nga, ang gustong baunin ng pari dito sa mga bata na lahat ng kanilang nakikita, hayop, tao, lalong-lalo na sila, ay mabuti. Tandaan nyo yon mga bata, sabi po ng pari, ang lahat ay gawa ng Diyos, kaya lahat ay mabuti. Tinandaan po ng bata yon. Pagkalabas po ng bata, habang siya ay naglalakad sa daan, napansin po na nagkakagulo sa kalsada dahil meron pong isang kalabaw ang nakawala sa kanyang kulungan. At ito po ay sumusugod sa lahat ng kanyang nakikita. Ito po mga tao ay nagtatakbuhan, iniiwasan nila ang kalabaw. Pero itong bata, naalala po niya yung turo ng pare na sinabi niya na ang lahat gawa ng Diyos ay mabuti. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, mabuti ang kalabaw na ito. Hindi ako aanuhin, hindi ako sasaktan ng kalabaw na ito. Hindi ako papabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mabuti din ako sa Diyos. Kaya ito pong bata, hindi gumalaw, ayaw niyang umalis dito po sa gitna ng daan. Ito pong mga tao na nakakita doon sa bata, nabigla sila. Dahil paparating na, tumatakbo, yung kalabaw, sasaktan na ang bata. Kaya nga sumisigaw yung mga tao, sabi nila, bata, umalis ka dyan, masasaktan ka. Sabi po ng bata, hindi. Sabi po ni Father, mabuti yung kalabaw, mabuti ako, mabuti ang Diyos, walang mangyayaring masama sa akin. Pagkasabi po, itong kalabaw, lalong nagalit,
dahil mukhang nilalabanan pa siya ng bata. Kaya lalong bumilis yung pagtakbo nitong kalabaw, tinamaan ng bata, tumilapon siya, nasaktan. Nagkabali-bali po yung buto. Sinugod po, tinakbo yung bata sa hospital. At habang nagpapagaling po yung bata, siya'y nalungkot. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, kala ko ba, sabi ni Father, mabuti yung kalabaw, mabuti ang Diyos. Bakit hinayaan akong masaktan? Bakit hinayaan na sumugod ng Diyos itong kalabaw sa akin? Bakit nagkabali-bali yung aking buto? At yan po yung pinagmumunihan, iniisip at pinagdarasal ng bata. Nung po nakatayo na yung bata, may saklay siya. Ang unang-unang pinuntahan po niya ay yung pare. At nabigla po yung pare dahil nakita niya na puno ng sugat, pilay itong bata. Tinatanong ng pare, ano nangyari sa'yo? Kaya kinuwento po ng bata, no? Nakawala yung kalabaw, sumusugod sa kanya, pero naniniwala siya na yung kalabaw ay gawa ng Diyos, mabuti, kamuka ng turo ni Father. No? Hindi siya papabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. At tinatanong niya, Father, bakit nagkaganito ako? Mali po ba yung turo niyo? Pagkatapos sabi ng pare, hindi mali. Meron ka lang hindi maunawaan. Yung mga tao na sumisigaw, binabalaan ka, winawarningan ka, pinagsasabihan ka na umalis, tumabi, baka nakalimutan mo, gawa din sila ng Diyos. Na mabuti din sila, na ginamit din sila ng Diyos para makaiwas ka, aksidente. Yun yung problema sa iyo. Dahil limitado lang ang iyong kaalaman. Hindi mo pa lubusang maintindihan, maunawaan. At hindi pa tapos yung aking lesson sa inyo. Dahil kahit na mabuti ang ginawa ng Diyos sa lahat dito sa mundo, ang susunod na kwento, may pumasok na masama. Kaya dapat mag-ingat ka pa rin sa masama. Ano po ang aral? Tandaan niyo po ito. A little knowledge is very dangerous. Little wisdom is very harmful. Huwag mong isipin dahil may alam ka, alam mo na ang lahat. At ano ang delikado pag may kakaunti kang kaalaman? Hindi lang yung napapahamak ka, minsan napapahamak mo ang iba. Yan din ang problema. A little knowledge can make us old. Amen? A little knowledge can make you judgmental. A little knowledge can make you harm people. Pero, tandaan mo yun. Hindi ang kakaunting kaalaman mo ang magliligtas sa iyo. Dapat kailangan nating maunawaan na hindi natin alam ang lahat. Kailangan tayong magsumikap. Nalawakan natin ang ating pag-uunawa. Tingnan niyo po kung sino yung mga makikitid ang kanilang pag-uunawa, pag-iisip. Sila po yung mga masasamang ugali. Hindi po ba? Sila yung mga masasamang magsalita. Sila madalas yung nakakasakit sa iba. Kamukha po nung ating narinig dito sa ating ebanghelyo, yung mga Pariseo. May kakaunti silang nalalaman na bawal magtrabaho sa panahon ng Sabat, sa araw ng pagpapahinga. Yun lang yung alam nila. Pero tingnan niyo po, dahil po doon, kaya nilang tratuhin na masama ang ating Panginoon. Kaya nilang hayaan na magutom ang mga tao. Pero tingnan niyo ang Diyos. Nilalawak niya yung kanilang kaalaman. Binuksan nila ang kanilang kaisipan, binalik ng ating Panginoon muli sa banal na kasulatan. Sabi niya, tandaan niyo, kahit na merong ganyan na batas, meron pa ring exemption. Bakit si David, nung siya ay gutom, pumasok siya sa templo, kinain niya yung pinagbabawal na tinapay, na sagrado at binasbasan. Sinasabi niyo na bawal magtrabaho sa araw ng pagpapahinga. Pero ang mga pare, nagtatrabaho sila. Anong ginawa ng Panginoon? Pinakita niya na kakaunti lang ang kanilang kaalaman. Mag-ingat tayo dahil baka sa kakaunti nating kaalaman, tingnan niyo po, kahit ang Diyos, kaya natin siyang pangaralan. Kahit ang Diyos, kaya mo siyang pagalitan. Hindi po ba kataasan ng loob iyon? Sino ang tunay na matalino? Ang tunay na marunong, alam niya na marami pa siya dapat matutunan sa buhay. Amen? Kaya nga,
ang buong buhay na ito ay binibigay sa atin ng Diyos. Kailangan nating palalimin ang ating pag-unawa. Dahil ang malawak na pag-unawa, makikita mo, yan yung taong mapagkumbaba, yan yung taong maunawain, at yan yung taong mapagmahal. Hindi ibig sabihin, may alam ka na sa Biblia, na banal ka na mabuti ka ng tao. Amen? Tandaan niyo po yun. Kasi kung maaalala niyo, doon sa storya ng pagtutukso ng demonyo kay Jesus, kahit din ng demonyo, memorize niya, alam din niya ang mga sitas, ang mga bersikulo ng Biblia. But it does not mean that the devil is holy and good. Pag meron kang nalaman sa Biblia, dapat tulungan ka niyan maging mas mabuting tao. Amen? Pero meron po akong mga kakilala, ginagamit pa nila ang Biblia para ipagpatuloy nila yung masamang ginagawa nila. Meron po ibang kalalakihan, ganito po ang reasoning, ganitong pag-iisip. Father, di ba, nakasaad sa Biblia na mahal tayo ng Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya kahit na ano pong gawin kong pagkakasala, okay lang sa Diyos. Papatawarin at papatawarin ako ng Diyos. Mamahalin ako at mamahalin ng Diyos. Tignan niyo po, tama sila. Pero tamang-tama ba yung kanilang pag-unawa? Mali pa rin. May kulang pa rin. Kasi kung babasahin pa nila ang Biblia, maiintindihan nila at makikita nila na ang Diyos, si Jesus, siya din ang nagsasabi. Kung magpapatuloy kayo sa inyong kasalanan, mamamatay kayo. Kung hindi mo puputulin ang pinag-uugatan ng iyong pagkakasala, matatapon ang iyong kaluluwa at magdudusa ka sa impyerno. Oo, mahal tayo ng Diyos. Pero kung pagpapatuloy natin ang ating pagkakasala, sino magdudusa? Tayo din. Parang ganito lang po yan eh. Kayong mga magulang, mahal niyo po ang inyong mga anak? Opo, hindi po. Opo. Pero may magagawa ka ba kung yung anak mo gusto naglalaro ng apoy? Kahit na bawalan mo siya, kahit na pagalitan mo siya, di ba? Kung wala ka, maglalaro ng apoy, hahawakan niya yung apoy, masasaktan siya. Tapos siya pa magrereklamo, Mami, Daddy, kala ba mahal mo ako? Kasalanan mo ba yon? Mahal mo siya. Pero ang hindi niya maintindihan, ang bawat ginagawa, ang pagkakasala, may kabayaran. Yan yung problema ng ibang tao. Dahil may kakaunti lang alam. Kala mo, yun na ang tama. Kailangan nating maunawaan. Kailangan nating maintindihan na ang kaalaman, ang karunungan ay tulong yan para tayo mas maging mabuting tao, maging mas banal na tao. Kung hindi ka tinutulungan ng karunungan para maging mabuti, mapagmahal at para maligtas ang iyong kaluluwa, hindi tunay na karunungan yan. Tanungin natin ang ating sarili. Tingnan natin, suriin natin ang ating kaalaman. Saan ko ba ginagamit ang aking kaalaman? Pagdasal natin na anuman ang ating matutunan, makatulong yan sa pagpapakumbaba, sa pagbabago ng ating buhay, sa buhay kabanalan, sa ating paglapit sa Diyos. Matulungan sana tayo ng ating karunungan kung paano tunay na magmahal sa iba.